bukod tangi sa karamihan, at may pagka-eksentriko at sarado sa sarili. Araw-araw, regular siyang pumapasok sa paaralan, pagkatapos ay tahimik na bumabalik sa kanyang maliit na silid kung saan ginugugol niya ang halos lahat ng oras sa paglalaro ng video games, ang tanging libangan na nakatutulong sa kanyang kalooban upang makatakas sa pagkabagot ng totoong buhay. Sa kabila ng pamumuhay ng mapag-isa, nagkaroon si Yusuke ng damdamin para kay Shin Daoyo, ang bulaklak ng paaralan, isang babaeng perpekto sa hitsura at sa akademikong pagganap, na nasa kabilang dulo ng panlipunang antas mula sa kanya. Sa isang sandali habang naglilinis, hindi sinasadyang sumulyap ang mga mata ni Yusuke kay Shindao, at naisip niya sa sarili na pareho silang nabibilang sa dalawang mundo na walang pinagtatagpuan. Gayunpaman, sa tila ordinaryong sandali na iyon, may hindi inaasahang nangyari. Nang biglang magpakita ang pisara sa silid-aralan ng mga imahe ng mga kakaibang bulaklak, ang buong katawan ni Yusuke ay nagsimulang maglaho at unti-unting nawala sa pamilyar na espasyo. Bigla siyang dinala sa isang kakaibang lupain, isang kathang-isip na mundo na puno ng mga dambuhalang nilalang at maraming halimaw na may kakaibang hugis. Bagamat ang kanilang laki at presensya ay madaling makatakot sa sinuman, kakatwa, hindi agad sila sumugod upang umatake kay Yusuke. Bago pa niya lubos na maunawaan kung ano ang nangyayari, nakilala ni Yusuke si Shindao, ang babaeng lihim niyang hinahangaan, at ang isa pang kaklase na nagngangalang Kyuso. Lumabas na pareho na silang nakaranas ng mundong ito, kaya't mukha silang kalmado, na para bang natrap sila sa isang mundo kung saan hindi na sila makakahanap ng anumang paraan palabas. Ang pakikipaglaban sa pagitan ng mga dimensyon ay hindi na nakakagulat para sa kanila. Di nagtagal, isang figure na may kakaibang hitsura, payat na katawan at nakakakilabot na mukha, ang lumitaw, na nakakatakot kay Yusuke. Gayunpaman, ang karakter na ito ay lumabas na gabay para sa grupo ng mga estudyante, na nagsisilbing isang game master sa mundo ng misyon na kanilang kinasangkutan. Siya ang nagbigay kina Yusuke at sa kanyang dalawang kaibigan ng kinakailangang mga panuto upang mabuhay sa lugar na ito. Ang tatlo ay inatasan ng isang mahalagang misyon na ipinagkatiwala ng pinuno ng nayon. Mayroon lamang silang 14 na araw upang kumpletuhin ang itinalagang gawain. Ang kanilang koponan ay madidagdagan ng isang bagong kasama. Maaaring mukhang mas mapadali nito ang paglalakbay, ngunit ang realidad ay hindi ganoon kasimple. Habang dumarami ang sumasali, lalong tumataas ang hirap, na nagdadala ng hindi mabilang na hindi inaasahang mga panganib. Sa kanyang unang labanan, nagbayad si Yushi ng malaking halaga para sa kanyang kawalan ng karanasan at padalos-dalos na kilos. Gayunpaman, pinapayagan ng sistema ng laro ang muling pagkabuhay, resurrection, sa loob ng 30 segundo, basta't may isa man lang miyembro ng grupo ang nakaligtas. Ginamit ni Yusho ang kanyang katalinuhan at reflexes na natutunan mula sa video games, gumawa siya ng plano na magsaboy ng alikabok upang takpan ang paningin ng halimaw, pagkatapos ay biglang sumugod pasulong, sinasakripisyo ang sarili upang lumikha ng pagkakataon para kina Shindo at Hakozaki na sumalakay. Bagamat lahat silang tatlo ay natalo agad pagkatapos noon, hanggat isa sa kanila ay nabuhay bago ang time limit, ang siklo ng muling pagkabuhay ay magpapatuloy sa paggana. Dahil sa panuntunang ito, sa wakas ay nagawa ng grupo na talunin ang una nilang nakatagpo na halimaw. Pagkatapos ng bawat misyon, pinapayagan sila ng sistema na magtanong ng isang tanong upang matuto patungkol sa mundong ito. Sa mga nakaraang pagsubok, sina Shindo at Hakozaki ay naging usisero tungkol sa kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang sagot na natanggap nila ay isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga kumokontrol sa laro ay nagmula sa hinaharap, isang dimensyon na lampas sa pag-unawa ng kasalukuyang mundo. Ang tunay na layunin ng laro ay nananatiling hindi malinaw. Alam nilang sila ay maliliit na tauhan lamang sa isang mas malaking laro ng chess. Nagsapalaran siya sa malalim na kagubatan kung saan gumagala ang mga halimaw sa dilim upang sanayin ang kanyang pisikal na lakas at tapang. Gayunpaman, sa kanyang pagkawala, naganap ang isang trahedya. Nang bumalik si Yusuke, nasaksihan niya ang isang nakakatakot na eksena, sina Shindo at Hakozaki ay nakahandusay sa lupa, ang kanilang mga katawan ay puno ng dugo. Ang may kagagawa ng massacre na ito ay isang dambuhalang nilalang. Sa sandaling nasaksihan ni Yusuke ang pagbagsak ng kanyang dalawang kasamahan sa brutal na kuko ng halimaw, napagtanto ni Yusuke na kung siya rin ay maaalis sa sandaling iyon, ang buong koponan ay tuluyang maglalaho. Walang karapatan na ipanganak muli, walang pagkakataon na magsimulang muli. Ang pag-iisip na ito ang nagtulak sa kanya na makipaglaban upang makatayo sa kabila ng panginginig pa rin ng kanyang katawan sa takot. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan, sinubukan ni Yusuke na kaladkarin ang naghihingalong si Hakozaki pasulong.
Habang patuloy na nagsasalita ng mga salita ng katiyakan, hinimok niya si Shindo na lisanin ang mapanganib na lugar at magtungo sa pinakamalapit na nayon, kung saan matatanggap nila ang kanilang susunod na misyon. Nang sumikat ang araw, pinalayas ng maagang sikat ng araw ang nananatiling lamig sa lupa. Nang kumalma sila, napagtanto ng dalawang babae ang isang nakakakilabot na katotohanan. Kung ang isang bahagi ng katawan ay kinain ng halimaw, kahit na muling mabuhay, ang mga bahaging iyon ay hindi na maibabalik sa kanilang orihinal na kalagayan. Ang kondisyong ito ay naglagay sa grupo sa isang pasibong posisyon, pinilit silang humingi ng suporta mula sa mga taga-nayon sa pamamagitan ng paglapit sa pinuno ng lugar, ang tanging makakapagtalaga ng susunod na misyon. Bagamat hindi pa lubos na nakakabawi, sinubukan pa rin nilang makarating sa nayon, na napapalibutan ng malalagkit na bundok at siksik na kagubatan. Ang mga residente doon, na naghihintay sa paglitaw ng mga ipinatawag na mandirigma, ay mabilis na kinilala ang tatlo bilang mga bayani. Gayunpaman, ang naghihintay sa kanila pagkatapos ay mabilis na nagpabaliktad sa mundo. Nakilala nila ang pinuno ng nayon. Ang matandang iyon ay nagtalaga sa grupo ng kanilang susunod na misyon, ang alisin ang halimaw na halos pumatay kay Yusuke noong nakaraang araw, isang nilalang na uhaw sa dugo na may lakas na higit sa kakayahan ng mga bagong sample lamang sa mundong ito. Dahil sa kinakailangang ito, hindi maitago ng tatlo ang kanilang pagkalito. Ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong mapanganib, ang mga mapagkukunan ay halos naubos na, at ang bawat desisyon ay dapat maging lubhang maingat. Gayunpaman, sa kabila ng pagharap sa panganib, nasasabik si Yusuke tungkol sa kanyang personal na paglalakbay. Nang gabing iyon, muling pumasok si Yusuke sa kagubatan, naghahanap ng mga halimaw ng mag-isa. Sa kanyang isip, ang pagpapataas ng levels ay hindi na lamang tungkol sa kaligtasan, kundi pati na rin ang tanging paraan upang maging kapaki-pakinabang ang sarili, karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng mundong ito. Sa isang pagkakataon, habang naghahanap ng mga target sa pagsasanay, nakita ni Yusuke ang isang dim na bilog ng liwanag na lumitaw sa isang clearing. Ito ay isang uri ng virtual memory ng isang pag-uusap sa pagitan ni Shindo at Hakozaki. Sa pag-uusap na iyon, tinanong ni Shindo si Hakozaki tungkol sa susunod na miyembro na ipapatawag ng sistemang ito sa nalalapit na misyon. Nagpahayag siya ng interes kung isang lalaki ang lilito, umaasa pa nga na sasamahan siya ng isang pambansang kampyon sa judo. Gayunpaman, ang talagang gustong malaman ni Shindo ay hindi tungkol sa kasanayan sa pakikipaglaban, kundi ang personal na damdamin ni Hakozaki. Sino ang pinapahalagahan niya? Sino ang pinagkakatiwalaan niya? Sa halip na sumagot ng direkta, umiwas si Hakozaki sa tanong, binanggit ang kanyang pananaw sa mga lalaki, na karamihan ay bastos, vulgar, at kumikilos ng walang sensibilidad. Hindi niya kailanman inilagay ang kanyang tiwala sa mga ito. Tila sumang-ayon si Shindo dito, na nagawa lamang ni Yusuke, na nanunood mula sa labas, na piliting ngumiti. Kung nakipag-ugnayan sila sa kanya noon, tiyak na nagkaroon sila ng ibang pananaw. Nang unti-unting lumuwag ang kapaligiran ng memory segment, biglang inihayag ni Shindo na ang taong inaasahan niyang ipapatawag sa susunod ay si Yusuke. Gayunpaman, ang mahalagang impormasyong ito ay hindi narinig dahil si Yusuke sa kasalukuyan ay nalilibang, abala sa pag-iisip tungkol sa posibilidad na makipaglaban kasama ang tatlong magagandang babae sa koponan. Naglayag ang kanyang isip sa mga kalokohang pantasya, hindi narinig ang huling bahagi ng dialogo. Nang bumalik sa nayon, ang payapang tanawin ay hindi inaasahang nagpaalala sa kanya ng kanyang bayan noong bata pa siya sa payapang lalawigan, kung saan nagkaroon siya ng isang matalik na kaibigan. Nagbago ang buhay ni Yusuke nang lumipat siya sa Tokyo, kung saan palagi niyang nararamdaman ang kakaibang tingin ng mga tao. Tila malayo ang mga guro at kaibigan, na may tahimik na paghamak sa bawat sulyap, at ang mga alaala mula sa panahong iyon ay bumalik, nag-aalab ng matinding pagnanais sa kanyang puso na patunayan ang sarili, kaya't mas nag-ukol pa siya ng oras sa pagsasanay. Kahit na kailangan niyang makipaglaban ng mag-isa sa mababanges na halimaw, umaasa siyang sa pag-abot sa level 10, magiging sapat na ang kanyang lakas upang harapin ang nalalapit na hamon. Gayunpaman, ang pagsisikap na iyon ay agad na naputol ng nakakagulat na balita, biglang inihayag ng sistema na namatay si Hakozaki sa labanan. Kumalat ang takot sa kanyang isip, at kahit malalim sa kagubatan, agad na bumalik si Yusuke sa nayon ng mabilis. Sa kanyang pagdating, hindi na niya nakilala ang pamilyar na espasyo. Makapal na usok ang umaakyat mula sa mga nasusunog na bahay, at ang tunog ng sigawan ng mga tao sa takot ay umalingaw-ngaw mula sa lahat ng dako. Ang halimaw na halos pumatay sa kanya noon ay bumalik, at sa pagkakataong ito, direktang inatake ang kanilang huling tagwan.
Sa gitna ng nayo na nilalamon ng pulang apoy, nakita ni Yusuke ang isa pang bilog ng alaala na nagliliwanag sa isang maliit na sulok ng isang gumuho na bahay. Nang hawakan niya ito, nakita niya ang mga larawan ni Hakozaki na masigasig na nagsasanay ng sword fighting araw-araw. Sa kabila ng pagiging mahina ng kanyang katawan sa totoong mundo, na laging nangangailangan ng gamot upang mapanatili ang buhay, salungat sa marupok na hitsura na iyon, sa loob ng mundo ng laro, siya ay naging isang malakas na tao, nagsisikap na hindi maging pabigat sa kanyang mga kasamahan. Lubhang nakaapekto ang sandaling ito kay Yusuke. Ang kanyang mga nakaraang makasariling pag-iisip na mabuhay para sa sarili at maglaro para sa katuwaan ay nahawi ng isang matinding alon. Wala nang ibang pagpipilian, nagpasya siyang harapin ang nilalang na nagkakalat ng takot sa nayon ng mag-isa. Walang pag-aatubili sa kanyang puso, sumugod si Yusuke patungo sa halimaw, umaatake upang harangan ang pag-usad nito at lumikha ng pagkakataon para sa iba na makatakas. Gayunpaman, masyadong halata ang pagkakaiba sa kapangyarihan. Isang suntok lamang mula sa hayop ang nagpalipad sa kanyang katawan ng malayo, at lumapag siya sa malamig na ilog na malapit. Sa kakaibang mundong ito, isa sa pinakamahalagang panuntunan na dapat tandaan ng mga manlalaro ay ang batas ng muling pagkabuhay, Law of Resurrection. Ang bawat miyembro ng koponan, kung sa kasamaang palad ay mapatay, ay bubuhayin muli pagkatapos ng 30 segundo. Gayunpaman, hindi ito kasing simple ng nakikita. Kapag ang taong iyon ay muling ipinanganak sa isang mapanganib na sitwasyon, halimbawa sa loob ng killing range ng isang halimaw at hindi makatakas sa panganib, maaari silang mamatay kaagad muli. Sa ganitong kaso, ang proseso ng muling pagkabuhay ay pansamantalang ihihinto hanggat hindi bababa sa isang tao sa grupo ang nakaligtas ng sapat upang buhayin ang sistema ng muling pagsilang. Sa pagbagsak sa sitwasyong ito, sina Shindao at Hakozaki ay natrap sa loob ng tiyan ng dambuhalang halimaw. Dahil nasa loob pa rin ng katawan nito nang sila ay muling nabuhay, muling nakaligtas ang halimaw bago sila makakilos. Samantala, si Yusuke, ang tanging nakapapanatili pa ng kanyang buhay, ay patuloy na gumagalaw sa paligid ng lugar ng labanan. Tumatakbo siya habang inoobserbahan ang bawat talo ng dambuhalang halimaw na humahabol sa likod. Sa masusing pagmamasid, napagtanto ni Yusuke na ang nilalang na ito ay hindi sumusugod ng diretso tulad ng normal na halimaw, kundi gumagamit ng mga talon tulad ng isang palaka. Kung makakalkula niya ang tilapon, trajectory, at landing range ng bawat talon, mababawasan niya ang panganib ng paglapit. Gayunpaman, ang estratehiya ng patuloy na pag-iwas ay hindi pang matagalang solusyon. Lalong napapagod ang katawan ni Yusuke, bawat kalamnan ay nagsisimulang sumakit mula sa patuloy na paggalaw. Sa isang sandali kung kailan tila hindi na niya kayang magpatuloy, biglang lumapit ang nilalang, na nagbigay ng napakalakas na kagat na halos dumaklot sa kanyang ulo. Sa sandali ng buhay at kamatayan na iyon, mula sa likod ay lumitaw ang silwete ng isang asul na nilalang, ang halimaw na pinatawad ni Yusuke noong nagpapataas siya ng level kanina. Walang pag-aatubili, hinugot niya ang kanyang huling magagamit na sandata, umatake ng kasing bilis ng kidlat, sapat lamang upang talunin ang target, isang resulta na hindi nakakadismaya. Pagkatapos ng killing blow, inihayag ng sistema na naabot na ni Yusuke ang level 10, at kasabay nito, ang Fate Will Function ay muling inaktibo, na nagbibigay sa manlalaro ng isang natatanging pagkakataon upang baguhin ang tadhana. Nang huminto ang gulong, ang ipinakitang resulta ay parehong nakakagulat at nakakamangha sa kanya. Ang susunod na class na nakuha niya ay Chef. Bagamat medyo hindi mapalad kumpara sa Warrior o Mage, ang espesyal na kasanayan ng Chef class ay lubhang kapakipakinabang sa kasalukuyang sitwasyon. Nagagawa niyang makita ang panloob na organo at istruktura sa loob ng katawan ng nilalang, isang malaking kalamangan para sa paghahanap ng paraan upang iligtas ang kanyang mga kasamahan. Ngayon, salamat sa kanyang bagong kakayahan, natuklasan niya ang eksaktong lokasyon kung saan nakakulong sina Shindao at Hakozaki sa tiyan ng halimaw. Sa sandaling napunit ang abdominal cavity, at hindi na nalunok, sila ay opisyal na muling nabuhay, at muling bumalik sa linya ng labanan. Lubos na naantig ang eksena sa kanilang tatlo, bagamat walang nagsalita ng isang salita, sinasabi ng kanilang mga mata ang lahat. Sa espiritual na pagpapalakas, agad na nag-ugnayan sina Yusuke at ang dalawang babae upang lumikha ng isang atake. Hindi na makatalo ng halimaw dahil sa kanyang hindi pa gumaling na sugat, na lubos na nagpapababa sa bilis ng kanyang paggalaw. Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng pangunahing kasanayan sa pakikipaglaban, ginawa pa rin ni Shindao at Hakozaki ang lahat upang makipag-ugnayan laban sa halimaw. Parehong mabilis na natalo at napilitang bumalik sa siklo ng muling pagkabuhay.
Samantala, si Yusuke, ang tanging nakapanatili pa ng kakayahang gumalaw, ay nakahanap ng isang mahinang punto sa katawan nito, isang maliit na sugat na hindi pa gumaling. Hindi pinalampas ang pagkakataon, sumugod siya ng diretso sa bibig ng sugat, sinaksak ng direkta mula sa loob ng mga panloob na organo, na nagdulot upang mawalan ito ng kakayahang lumaban. Ang presyo para sa mapanganib na aksyon na ito ay agarang kamatayan. Gayunpaman, kontrolado pa rin ang halimaw. Kaagad pagkatapos ng muling pagkabuhay, ipinagpatuloy ng pinuno ng grupo ang panghuling plano sa pamamagitan ng paggamit ng isang espesyal na staff upang tusukin ang bungo ng halimaw. Nang pumasok ang hangin, ang biglaang pagbabago sa panloob na presyon ay nagdulot upang sumabog ang ulo. Natapos ang labanan, nakumpleto ang misyon, at ang grupo ng manlalaro ay nagbalik sa normal na estado ng isa-isa. Ang panghuling resulta ay nagpapakita na ang taong pinakamaraming nag-angat ng level ay si Yusuke, nang walang anumang kapansin-pansin. Katamtaman lamang ang pagtaas ng kanyang level. Nang tumayo sa harap ng Game Master upang tumanggap ng mga gantimpala pagkatapos ng misyon, tinanong ni Yusuke ang mahalagang tanong kung ano ang naghihintay sa kanila sa dulo ng landas ng misyon. Ang sagot ay hindi malinaw. Gayunpaman, lumitaw ang isang segunda ng alaala sa hinaharap, future memory segment, isang lungsod na nilamon ng pagkawasak, ang mga tao ay sinalakay ng mga halimaw mula sa itaas, na walang natitirang pag-asa. Ang imaheng ito ay nakatatak ng malalim sa isip ng bawat isa, na lumikha ng isang matinding pakiramdam ng pagkabalisa. Matapos ang pagkakasunod-sunod ng mga imahe, bumalik si Yusuke at ang kanyang mga kaibigan sa mundo. Bagamat tila humaba ang oras sa laro sa lugar na kanilang iniwan, ang orasan ay tumuturo pa rin sa eksaktong unang sandali. Walang nagbago sa mga tuntunin ng oras, ngunit ang mga emosyon sa puso ng bawat isa ay ganap na nagbago. Mabilis na umalis si Shindao, bumalik sa kanyang trabaho sa pagmamodelo, nagpadala ng fist bump bilang taos-pusong pasasalamat kay Yusuke. Kinabukasan, biglang hinayla si Yusuke ni Shindao sa changing room, kung saan nagtanong siya ng isang medyo kakaibang tanong tungkol sa kakaibang karakter ni Professor Yusuke. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang kakaibang kampana. Biglang lumitaw ang Game Master, ang kumokontrol sa laro ng tadhana, sa pamamagitan ng isang direktang tawag. Bagamat bahagyang naiiba ang boses kaysa dati, mabilis na kinilala ito ni Yusho bilang isang pagtawag para sa bagong misyon, sa hindi malamang dahilan. Dinala siya ng sistema ng diretso sa isang kakaibang paaralan, at itinulak pa siya sa palikuran ng kababaihan sa isang sensitibong sandali. Doon, isang grupo ng mga babaeng estudyante ang naghahanda upang magsagawa ng malupit na pambubuli, pinilit ang isang kaklase na maghubad upang kumuha ng hindi autorisadong mga litrato. Bagamat hindi niya kilala ang sinuman sa kanila, hindi nakatiis si Yusho. Sa pamamagitan ng likas na hilig at pagiging padalos-dalos, sumugod siya upang iligtas ang babaeng nakasalamin, sinira ang lahat ng telepono na abot kamay, kasama na ang nakatago ng ligtas sa isang bag. Hindi nauugnay sa sitwasyon, ang matapang na aksyon na ito ay nagdulot ng pagkataranta at pagtakas ng buong grupo ng mga babae. Napagkamalan si Yusuke na isang kakaibang tao. Ang tanging nanatili ay si Yuka, ang babaeng binyuli kanina. Matapos marinig ang paliwanag niya na pinarusahan siya dahil sa isang aksidenteng komento habang nagla-livestream, mas naunawaan ni Yusuke ang kanyang sitwasyon. Bagamat mas matanda ng isang taon sa kanya, tila medyo isip bata, mapangarapan, at kakaiba si Yuka. Inakala niyang nagpapapogi si Yusuke, bagamat medyo probinsyano ang kanyang mga aksyon. Pagkalipas ng ilang araw, ang grupo ng tatlo ay muling ipinatawag sa mundo ng misyon. Ang pinakamalaking sorpresa ay ang ikaapat na karakter na lumitaw ay walang iba kundi si Yuka, na ngayon ay naging isang opisyal na miyembro ng koponan, handa nang samahan ang grupo sa bagong hamon. Lumitaw muli ang Game Master na may biglaang pagbati, at ang misyon na itinalaga ng sistema kay Yuka, isang Fire Mage. Sa update na ito, nagkaroon ng mahalagang pagbabago na direktang nakaapekto sa labanan. Ang oras ng muling pagkabuhay ay hindi na nakapirmi sa 30 segundo tulad ng dati. Dahil sa labis na paggamit ng muling pagkabuhay sa nakaraang misyon, pinalawig ng sistema ang pagitan sa 40 segundo. Ang ikaapat na pagtawag ay nagbukas ng isang misyon na tila simple sa unang tingin, kumpletuhin ang eksplorasyon ng 5% ng mapa at maghatid ng hindi kilalang uri ng mga kalakal sa isang kakaibang destinasyon na nagngangalang Ridobo. Gayunpaman, ang lahat ng impormasyon na nauugnay sa pakete ay nanatiling ganap na misteryoso, na nag-iwan sa grupo na nangangapa sa dilim bago sila makapagpatupad ng isang plano.
Si Yuka, ang pinakabagong miyembro ng koponan, ay sinabihan ni Shindao at Hakozaki tungkol sa buong kwento na nauugnay sa matapang na aksyon ni Yusuke sa totoong mundo. Ang kakaibang insidente sa palikuran ng paaralan ay nagpabago sa kanyang imahe sa mata ng kanyang mga kaibigan, na humantong sa kumpletong pagkakahiwalay. Sa isang hindi pamilyar na kolektibo, si Yusuke ay naging isang tahimik na anino na walang nakakaunawa sa dahilan, maliban sa mga dumaan sa mga labanan ng buhay at kamatayan kasama niya sa virtual world. Nang magdesisyon ang koponan na hatiin ang mga puwersa upang mapabilis ang pag-unlad ng eksplorasyon ng mapa, isang hindi inaasahang sitwasyon ang nangyari. Isang malaking nilalang ang sumugod ng diretso mula sa kalangitan patungo sa lupa. Mula sa katawan nito ay lumabas ang isang senador centipede na may kakaibang hugis. Bago siya makakilos, si Datsuya ay napatalsik at agad na namatay. Hindi na madali ang paggamit ng muling pagkabuhay ng ang oras ay pinalawig sa 40 segundo, na nagpilit sa grupo na magsumikap nang wala ang kanilang pangunahing haligi. Samantala, hindi pa rin masanay si Yuka sa bilis ng labanan, sinusubukan niyang gamitin ang mga kasanayan ng isang fire mage. Gayunpaman, ang kanyang kawalan ng karanasan ay nangangahulugan na marami sa mga spell na kanyang ibinato ay halos walang makabuluhang epekto. Bahagya lamang nilang nadagdagan ang temperatura sa isang napakaliit na lugar sa paligid niya, na hindi masyadong kapakipakinabang sa matinding labanan. Isa pang halimaw ang biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa, kumagit ng diretso kay Yuka, na naging sanhi upang siya ay mawalan ng malay. Sa gitna ng kaguluhan, si Yusuke, pagkatapos muling mabuhay, ay nagsimulang maalala ang sinabi ng babae noong nakaraang araw. Bagamat madalas siyang tila isip bata, nagbigay siya ng isang espesyal na impresyon sa kanya, sapat na upang gustuhin ni Yusuke na magbago. Mula nang maging manlalaro siya sa mundong ito, palagi siyang naghahangad na maghanap ng isang bagay na higit pa sa kaligtasan, na ngayon ay marahil ay nangangahulugang maging cool at maging isang tao na maaaring respetuhin. Ginugol niya ang nakaraang 2 linggo sa pagsasaliksik kung paano gawing mas cool ang kanyang sarili. Ginamit ni Yusuke ang isang kutsilyo sa kusina, ang pamilyar na sandata ng kanyang kasalukuyang propesyon bilang chef, upang alisin ang mga binti ng halimaw ng isa-isa, na nagdulot upang hindi ito makagalaw. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Hakozaki upang maghanda na tapusin ang halimaw. Magkasama, pinagsama nila ang kanilang lakas upang putulin ang ulo ng dambuhalang nilalang. Sa isang mapagpasyang hiwa, na kumpleto ang misyon na alisin ang Senador Tipid, isang malinis na pagtatapos sa isang labanan na tila walang pagtakas. Pagkatapos kumalma ang mga bagay, ang kwento ni Shindo, ang pangatlong manlalaro, ay unti-unting lumabas sa pamamagitan ng mga flashback. Noong bata pa siya ay isang matigas ang ulo, laging nagdudulot ng gulo at hindi kailanman handang sumuko. Ang personalidad na iyon ay nabuo ng malaki dahil sa impluwensya ng kanyang 2 nakatatandang kapatid na lalaki sa pamilya, na madalas na nagpipilit at humahamon sa kanya, na nagdudulot sa kanya na magrebelde sa karahasan. Sa panahon ng pag-aaral, madalas na sinasaktan ni Shindo ang sarili at marami ring nakikipag-away sa mga kaklase, na naging sanhi upang siya ay unti-unting mahiwalay, kinailangan niyang kumain ng tanghalian ng mag-isa sa pasilyo. Nagpatuloy ang sitwasyong ito hanggang sa nagkataon siyang nakakilala ng isang nakatatandang babae, ang tanging nakikinig at nagbabahagi sa panahong iyon, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Gayunpaman, patuloy na nagbigay ng masakit na dagok ang buhay. Si Yuri, na may hindi kaakit-akit na hitsura, ay naging target ng panunuya sa social media. Ang matitigas na salita na ibinuhos ay nagdulot upang siya ay malugmok sa kawalan ng pag-asa at sa wakas ay pinili na iwan ang mundong ito. Ang pagkabigla na iyon ay direktang tumama kay Shindo, na nagdulot upang siya ay tahimik na maglaho mula sa paaralan, tinalikuran ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay ay hindi lamang sumakit sa kanya, kundi malinaw ding nagpaliwanag ng matinding pagnanais na nakatago ng malalim sa kanyang isip. Sa kaibuturan, naniniwala siya na kailangan niyang maging napakatalino at malakas upang ang lahat ay lumingon at kilalanin ang kanyang pag-iral. Tanging sa ganitong paraan hindi na siya manghihina sa kawalan ng pag-asa at takot sa kanyang buhay, ang mga mapanirang puna mula sa totoong mundo. Kinabukasan, nagpa siya ang grupo ng mga bayani na bumalik sa nayon na kanilang binisita, umaasang makahanap ng sasakyan upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman, nang tumapak sila doon, napagtanto nilang ganap na nagbago ang tanawin. Ang mga tao ay naglaho ng walang bakas, nag-iwan lamang ng malamig na mga bahay at isang kapaligiran na puno ng pagkasira. Isang walang laman na bar aisles ang gamulong sa hangin, isang malabong mapa, at ilang magaspang na direksyon. Ayon dito, ang destinasyon na kailangan nilang maabot, ang Ronanda, ay matatagpuan sa kabilang panig ng kontinente.
Kung maglalakbay sakay ng kabayo, ang paglalakbay ay tatagal ng mga 1 buwan. Sa paglalakad, tripling beses ang oras. Napilitan ng grupo na humanap ng mas mabilis na paraan upang makagalaw. Nalaman nila na malapit sa lugar na ito, isang pangunahing kompetisyon ang nagaganap, kung saan ang premyo para sa nanalo ay espesyal na teknolohiya ng suporta, isang pagkakataon upang paikliin ang paglalakbay patungo sa Ronanda. Sa daan patungo sa lugar ng kompetisyon, aksidente silang nahulog sa isang ambush na inihanda ng isang lokal na grupo ng mga magnanakaw. Ayon sa mga patakaran sa mundong ito, hindi pinapayagan ang mga bayani na saktan ang mga tao. Hindi nakakaganti, si Yusuke ay nagduso ng isang malubhang pagbawas sa experience, na humantong sa isang pagbaba sa level. Sa pagkataranta, napilitan ng grupo na umatras. Mabilis na nag-set up si Shin daw ng isang tabing ng alikabok dust screen, na lumikha ng isang harang na nagtatakip sa paningin, nagbibigay ng mga kondisyon para sa natitirang mga miyembro na makatakas. Ang matapang na aksyon na ito ang nagdulot upang mahuli siya ng mga magnanakaw. Bago ang oras ng pagpasok sa kompetisyon, sinamantala ni Yusuke ang lahat ng oras upang magpalakas, grind levels, sa isang kakaibang nilalang. Isang maliit na goblin na kadalasang minamaliit ang kanyang nakatagpo, ngunit salamat sa patuloy na pagsasanay, naabot niya ang kinakailangang threshold upang paikutin ang fate wheel. Ang resulta sa pagkakataong ito ay ikinagulat ng lahat. Natanggap ni Yusuke ang tungkulin ng isang creature mage, isang bihirang propesyon na may espesyal na kapangyarihan na maaaring manipulahin ang metabolic rate ng anumang nilalang. Bukod pa rito, ang kakayahang ito ay nakaapekto rin sa pagiging mapanghikayat ng may-ari kapag nakikipag-ugnayan. Isang malaking kaganapan ang naghihintay sa hinaharap, at hindi na siya lubos na pabigat. Gayunpaman, sa sandaling nagsimula ang qualifying round ng kompetisyon, mabilis na naalis si Yusuke sa laban. Salamat sa kakayahan ng muling pagkabuhay, mabilis na nakabawi ang kanyang katawan. Ang kanyang katapangan at pag-uugali ay umakit sa atensyon ng isang babaeng kabalyero, si Keivo, isang pangunahing miyembro ng lokal na puwersa ng militar. Napansin niya na tila nakikipaglaban ang binatang bayaning ito hindi lamang para sa mga reward points, kaya nagmungkahi siya ng isang kasunduan. Magbibigay si Yusuke ng lahat ng impormasyon tungkol sa tagwan, plano ng operasyon, at lakas ng labanan ng gang na nakasagupan nila kanina. Bilang kapalit, ipahihiram sa kanya ni Keivo ang isang kabayo, ang kinakailangang paraan upang paikliin ang paglalakbay patungo sa Ronanda. Bukod pa sa pagpapalit ng impormasyon, nagdesisyon ang babaeng kabalyero na magbigay ng pangunahing pagsasanay sa mga teknik ng espada para kay Yusuke, na masyado pang mahina kumpara sa pangkalahatang pamantayan. Sa seryosong pagsasanay sa maikling panahong iyon, unti-unting naramdaman ni Yusuke ang espiritu ng mandirigma na nabubuo sa loob ng kanyang sarili. Hindi nagtagal, ang plano na salakayin ang kampo ng mga magnanakaw ay inilunsad. Mabilis na inatake ng puwersa ng militar ang target ayon sa mga panuto na ibinigay ni Yusuke. Sa kabila ng kanyang pagsasanay, hindi pa rin matatalo ni Yusuke ang maraming kalaban ng mag-isa. Gayunpaman, iba ang sitwasyong ito dahil ito ay isang legal na teritoryo ng pagtatanggol, kaya ang mga ortodoksong mandirigma ay hindi pinarusahan sa experience kapag lumaban. Hindi makalaban sa napakalaking puwersa mula sa regular na hukbo, nagpasya ang mga magnanakaw na ipatawag ang isang kakila-kilabot na entidad na tinatawag na Black Sucker, isang uri ng nilalang na dating itinuturing na tao. Gayunpaman, dahil sa pagkain ng mga espiritual na nilalang na naglalaman ng kapangyarihang mahika na lampas sa kanyang kakayahan sa pagtunaw, lubusan na itong nawala ng katinoan, naging isang baliw na makina ng pagpatay na hindi na nakikilala ang kaibigan at kalaban. Ang tunay na kalikasan nito ay tulad ng isang mandirigma. Ngunit sa halip na pumili ng isang simpleng buhay na may maliit na tahanan, ang nilalang na iyon ay sumisid sa larangan ng digmaan na may purong marahas na galit, nag-e-enjoy sa pakiramdam ng pagpapahirap sa iba. Ang bawat suntok ay isang pagpapahayag ng duguan na galit sa lahat ng nakapaligid. Nahaharap sa isang kalaban na lampas sa normal na kakayahan sa pakikipaglaban, si Keivo, ang babaeng kabalyero na nagsanay kay Yusuke, sa kabila ng kanyang mahusay na mga teknik, ay unti-unting nawala ng lakas. Ang kanyang matalim na espada ay napilitang umatras, at nang maghiwa sa kalahati ang kanyang longsword, tanging isang kutsilyo sa kusina at si Yusuke ang sumugod upang suportahan ang kanilang mga kasamahan sa desperasyon. Sa gitna ng pagkataranta, biglang naalala ni Yusuke ang kanyang bagong kasanayan, ang natatanging kapangyarihan ng isang creature mage. Sinasamantala ng hindi handa ang kalaban, sumugod siya pasulong na nagbigay ng isang nakamamatay na saksak sa tiyan ng nilalang na uhaw sa dugo.
Bagamat kumapit ito ng ilang segundo, sa wakas ay natalo ang kalaban sa pamamagitan ng isang mapagpasyang hiwa mula kay Kevo, na sa huli ay nabawi ang kanyang espada upang tapusin ang madugong labanan na iyon. Pagkatapos ng insidente, ang grupo ni Yusuke ay pinrotektahan ni Kevo. Bilang tugon sa kanilang katapangan, sumang-ayon siyang samahan ang buong grupo patungo sa Ronanda. Bilang kapalit, humiling ang babaeng kabalyero na magdala ng ilang malalapit na kasama upang tiyakin ang kaligtasan sa buong mahabang paglalakbay. Kasabay nito, sa buong paglalakbay, direkta siyang magbibigay ng karagdagang pagsasanay sa espada para sa bawat miyembro, na tumutulong sa kanila na mapahusay ang kanilang lakas upang harapin ang hindi mahulaan na mga panganib na naghihintay sa hinaharap. Si Kusho ay laging nabuhay na may mahina, chronically ill na katawan. Sa makatuwid, ang kanyang pinakamalaking pagnanais ay hindi kayamanan o kapangyarihan, kundi ang hiling na maging isang mahusay na parmasyutiko, pharmacist. Nais niyang makabuo ng mga espesyal na gamot upang gamutin hindi lamang ang sarili, kundi pati na rin ang kanyang ina, na sumuporta sa kanya sa maraming mahirap na taon. Bagamat hindi mayaman, ang espiritu ng altruismo at empatiya para sa pagdurusa ng iba ay hindi kailanman umalis sa isip ni Kusho, na nagdulot upang laging umasa na balang araw ay makapagbibigay siya ng lunas sa mga naghihirap. Gayunpaman, nang hilahin siya sa malupit na mundong ito ng laro, kung saan ang malakas ay maaaring parusahan ang mahina sa isang tingin, hindi maiwasan ni Kusho na mahilo. Nasaksihan niya ang pag-alis ng hukbo sa mga magnanakaw sa loob lamang ng ilang duguan na saksak ng espada, at ang marupok na puso sa loob niya ay tila kumipot sa takot. Bagamat sa kaibuturan, nais ni Kusho na protektahan ang kanyang mga kaibigan at inosenteng tao na naninirahan sa mundong ito, hindi pa rin niya maiwasan ang pag-aatubili, pinipigilan ng takot sa kamatayan sa tuwing kailangan niyang harapin ang isang tunay na labanan. Samantala, si Yusuke, na dumaan sa iba't ibang propesyon mula nang magsimula ang laro, ay kasalukuyang nagtataglay ng ilang natatanging kasanayan, kasama na ang mga kakayahan ng isang creature mage. Dahil sa kanyang kakayahan na ayusin ang metabolic rates, maaari niya itong gamitin upang pasiglahin ang proseso ng paggaling sa mga nasugatan na katawan, na nagpapagaling ng mabilis sa mga hiwa. Maaari pa siyang magligtas ng mga taong naghihingalo kung ang kasanayan ay ginamit sa tamang oras. Sa mapanghamong paglalakbay, ang mga miyembro ng grupo ay unti-unting kinailangang harapin ang hindi mabilang na mga pinsala, parehong pisikal at mental. Sa mga panahong ito nagpatunay na lubhang kapaki-pakinabang ang mga kasanayan sa suporta ni Yusuke. Sino mang nasugatan ay lalapit sa kanya bilang isang lugar upang ipagkatiwala ang kanilang pananampalataya sa kaligtasan. Para naman kay Kusho, patuloy siyang nagmamasid, at pinaalalahanan ang sarili na, bagamat kasalukuyang mahina, tiyak na hindi siya hihinto. Sa ibang sulok, si Kevo, ang babaeng kabalyero na hindi nag-atubili na labanan ang Black Sucker, ay nagsasanay sa mga miyembro ng may mataas na intensidad, pinilit silang magsanay ng sword fighting hanggang sa mapagod. Sa isang abandonadong lugar sa kailaliman ng kagubatan kung saan nagtitipon ang mga nilalang, sa wakas ay naranasan ni Kusho ang unang sandali kung kailan siya ay talagang naglakas loob na harapin ang kanyang sariling takot. Pinigilan ng talim ang pag-atake bago pa man mahawakan ng mga kuko nito si Kusho. Sa sandaling iyon, pinilit siya ng survival instinct na sinamahan ng malalim na takot sa kanyang puso na kumilos, at nakakagulat na hindi siya bumagsak. Samantala, si Yusuke, na gumaganap bilang isang mage, ay nagpakita ng isang kakaibang pagkahumaling sa mga buhay na nilalang. Tila nakakakuha siya ng hindi pangkaraniwang kasiyahan sa pagmamasid sa mga mekanismo ng pagpapatakbo ng kanilang mga katawan, hanggang sa punto ng madalas na pagsubok sa kanyang kakayahan na kontrolin ang metabolism sa pamamagitan ng pagpapahina at dahan-daang pagpatay sa kanila. Madalas na inaasar ng kanyang grupo na ang libangan na ito ay may kabaligtaran na tinge, ngunit para sa kanya, ang lahat ng aksyon ay nagsisilbi sa layunin ng kaligtasan at paghahanap ng mga pagkakataon upang mabuhay sa isang mundong puno ng mga panganib. Habang naglalakbay sa daan patungo sa trade fair, aksidente silang nakasagupal ng isang grupo ng mga sundalo na napapalibutan ng isang pakete ng mga lobo na may napaka-agresibong pag-uugali sa pangangaso. Ipinakita ng paunang impormasyon na kabilang sa mga natrap ay mga bata na ang buhay ay nanganganib. Si Kusho, bagamat dala pa rin ang takot sa pakikipaglaban sa kanyang puso, ay nagpahayag ng pagnanais na lumapit at iligtas sila ng mag-isa. Si Yusuke, na may maraming karanasan sa labanan bago, ay agad na humiwalay kay Kusho, nagpa siya na iwan ang grupo upang pumunta sa pinangyarihan. Parehong tinasa na ito ay maaaring isang nakatagong misyon, hidden mission, na naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa mga kalakal na kailangang ihatid sa Ridobo, ang target na lokasyon para sa hamong ito. Samantala, ang natitirang mga miyembro ay nagpatuloy pasulong upang kumpletuhin ang pangunahing layunin.
Kasabay ng pagpipiliang iyon, ang dalawang pangunahing bayani ng Team Yusuke, kasama si Kusho, ay prangkang hinarap ang mga lobo na naakit ng aura ng mga may kapangyarihan. Lumipat ang pack sa pag-atake sa kanilang grupo. Bagamat si Yusuke ay mayroon lamang kutsilyo sa kusina at kawali sa kamay, at si Kusho, na orihinal na isang walang karanasan na estudyante sa paaralan, ay nagtataglay lamang ng isang manipis na espada, pareho pa rin silang nagsumikap na lumaban ng walang kabuluhan. Dahil nakita ni Kava ang matinding paghihirap ni Yusuke para sa kanya, lihim niya itong ginantimpalaan ng isang halik, ngunit hindi inaasahang nasaksihan ito ng tatlo pang babae, na nagdulot ng malaking hiya kay Kava, kaya tanging hilingin na lang niya sa lahat na ilihim ito kay Yusuke. Lumipas ang gabi sa katahimikan, tanging ang tunog lamang ng hangin na marahang umiihip sa mga punong pino ang maririnig. Sa gitna ng pagmumuni-muni, nagsimulang pag-ugnayin ni Yusuke ang mga naranasan niya sa mga nakaraang misyon at biglang natanto ang isang kakaibang bagay na matagal nang naroroon, wala sa mga misyon na natanggap nila ang tahasang nagbanggit ng tiyak na pangalan, maging ang pag-iimbestiga sa village chief, pagtuklas ng dalawang misteryosong nayon, o paghahanap ng halimaw sa aklatan, lahat ay nagbigay lamang ng mungkahi ng walang malinaw na pagkakakilanlan ng individual na target, kaya't humantong ito sa isang mapangahas na hinuha na ang item na itinuturing na goods sa misyon ay hindi kinakailangang isang tangible object, kundi ang mga missionary, special prisoner, o kahit isang tiyak na individual, ay may potensyal na maging goods kung maayos na tukuyin. Gayunpaman, ayon sa kanyang kutob, naniniwala siyang ang batang nailigtas nila sa nakaraang engkwentro, bagamat hinahabol, ay tiyak na hindi ang item na ninanais ng Game Master. Marahil ang hinihiling ng sistema sa pagkakataong ito ay hindi ang form o panlabas na halaga, kundi kung paano tinitingnan ng mga manlalaro ang responsibilidad sa paggawa ng mga pagpili sa malupit na mundong ito. Habang inaalala ang nakaraang hanay ng mga hamon, bigla niyang napagtanto ang pangunahing punto na nalampasan ng buong grupo. Ang nakaraang misyon ay nangailangan sa kanilang makipagkita sa village chief upang tumanggap ng kahilingan para sa tulong, ngunit hindi kailanman malinaw na tinukoy ng sistema kung aling village chief ang pupuntahan, o kung aling partikular na nayon ang kokontaken. Nangangahulugan ito na basta't makahanap sila ng anumang nayon na may chief, kahit sa kakaibang lugar, at tumanggap ng anumang trabaho, ito ay mabibilang bilang pagkumpleto ng misyon ayon sa kinakailangan. Nang marinig ang paliwanag ni Yusuke, nagsimulang muling isaalang-alang ni Yuka at Kyusho ang buong paglalakbay, dahil walang guideline na nagbanggit ng pangalan ng goods o malinaw na impormasyon tungkol sa tiyak na destinasyon, kaya't pareho silang nagising sa pagkaunawa na ang sistema ay talagang nagpapahintulot ng flexibility sa paraan ng pagpapatupad, basta't natutugunan nito ang pangkalahatang kondisyon na hinihingi ng misyon. Dahil dito, mabilis na napagpasyahan ni Yusuke na ang tatlong mananampalataya ay hindi talaga ang goods na kailangang ihatid tulad ng inakala ng lahat. Hindi kailangang umasa sa kanila ang misyong ito, at anumang item, subject, o goods, kung dadalhin sa naaangkop na delivery point, ay kikilalanin pa rin bilang natapos. Sa huli, natanto rin ng grupo ni Yusuke na tila walang praktikal na resulta ang lahat ng kanilang ginawa sa ikaapat na misyon na ito. Gayunpaman, hindi matanggap ni Kyusho na iwanan ang tatlong mananampalatayang bihag, kaya't sa harap ng kanyang determinasyon, mabilis na nagpasya si Yusuke na suportahan ang pagliligtas sa mga biktima at tapusin ang delivery mission sa Ridobo gamit ang anumang item. Kinaumagahan, nahati ang grupo sa dalawang direksyon, ang isang panig ay kukuha ng responsibilidad sa paghahanap ng angkop na goods na dadalhin sa kinakailangang lokasyon, habang ang natitirang grupo ay hahabulin ang mga sundalo ng kaharian na humahawak sa tatlong nadakip na mananampalataya. Gayunpaman, ang sitwasyon sa puntong ito ay labis na sensitibo, dahil ang bansa ng Daes ay kilala sa pagiging mahilig sa digmaan, kaya't anumang maling hakbang ay maaaring maging mitya na haantong sa pagtatapos ng misyon, kaya napilitan si Keivo na kumilos ng may matinding pag-iingat. Kung magdudulot siya ng kahit kaunting pagkawala, ang mga kahihinatnin ay hindi na mababawi. Samantala, nag-isip si Yusuke ng isang mapanlinlang na plano upang pilitin ang kalaban na sumuko ng hindi nangangailangan ng karahasan. Ang pagkano na ito ay napakalakas kaya't hindi maitago ni Keivo at Yuka ang kanilang pagtataka nang marinig nila itong ipinakita. Nang gabing iyon, nilapitan ni Yusuke ang tatlong escorting soldier na nagkakampo sa malapit. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang taong nakikipagnegosasyon, pagkatapos ay bumuo ng isang kapani-paniwalang kwento tungkol sa pagtakas mula sa dungeon. Ang tatlong mananampalataya ay nagpakasakit, ang kanyang dalawang kasamahan ay nahulog sa isang abyss at hindi na makakabalik, at ngayon ay tanging si Yuka na lang ang nakaligtas, kaya't nais ni Yusuke na ipagpalit ang buhay ng mga namatay upang mabalik ang tatlong natitirang mananampalataya. Hindi nagtapos doon ang plano.
Nagbigay si Yusuke ng isang malamig na babala na kung hindi pagbibigyan, siya, bilang isang immortal na bayani, ay magpapakalat ng doktrina ng tatlong martyr sa buong mundo, na magdudulot ng pagbagsak ng mga lupain sa ilalim ng isang bagong paniniwala. Sa mundong ito, kung saan ang pananampalataya ay nagtataglay ng kapangyarihan, ang pagkakaroon ng isang immortal na mandirigma na nagpapakalat ng relihiyon ay lilikha ng tunay na panganib. Habang kinikilala ang pagkakataon, nagkunwari si Yuka na tutol kay Yusuke, lumilikha ng pagkakasalungatan upang linlangan ang kalaban, at binanggit niyang matagal na silang hindi nagkakasundo ni Yusuke, kaya handa siyang makipagtulungan laban dito. Sa simula, maingat pa rin ang grupo ng sundalo at hindi nagmadaling maniwala, gayunpaman, kung hindi sila makikipagtulungan, ang buong plano ay babagsak, kaya't kailangan nilang tanggapin ang proposal. Kalaunan, umalis ang dalawang sundalo upang habulin si Yusuke, habang isang tao ang nanatili upang subaybayan ang tatlong mananampalataya sa loob ng 3 oras. Hindi inaasahan, isa sa kanila ang umatake kay Yuka gamit ang isang nakamamatay na stat nang matuklasan na ang buong nakaraang kwento ay isang panluloko lamang. Wala nang ibang pagpipilian, kaagad na nasupil si Yuka at inskorten bilang isang tunay na bilanggo. Gayunpaman, ito ay bahagi lamang ng masusing inayos na plano na naglalayong lumikha ng kinakailangang oras para kay Yusuke na isagawa ang huling yugto ng play na pinaghandaan niya ng husto. Bumalik si Yusuke sa pinagtitipunan ng mga sundalo ng Dus. Pagdating, kalmado siyang nagdeklara na siya mismo ang nagtapos sa tatlong mananampalataya, isang anyo ng paghihiganti para sa mga nakaraang kaganapan. Dahil sa kadahilanang ang tao ay orihinal na hindi makakaligtas hanggang sa pagpapatupad, ang kanyang aksyon ay ganap na nagwasak sa buong plano ng grupo ng sundalo, dahil ayon sa mga patakaran ng misyon, kung ang goods ay hindi dumating sa kinakailangang lugar sa malinis na kondisyon, ang buong misyon ay mabibigo. Habang sinusubukan pa ring ay proseso ito ng panig ng kalaban, si Yuka, na tila mahigpit na nadakip, ay biglang nakatakas ng may kapansin-pansing kadalian. Mabilis siyang kumuha ng kabayo at umatras, dinala siya sa ospital, kung saan siya ay ginamaw ng ligtas. Ang lahat ng mga detalye ay nasa loob ng maingat na pagkalkula ni Yusuke. Sa pamamagitan ng paglikha ng misunderstanding na siya lamang ang kontrabida, hindi lamang niya natulungan ang tatlong mananampalataya na makabalik ng ligtas, kundi kinuha rin niya ang lahat ng sisi sa sarili, na pumipigil sa dalawang bansa na mahulog sa spiral of war. Sa panig ng mga sundalo, nang mapagtonto nilang sila ay spektakular na nadaya at hindi makukumpleto ang misyon tulad ng inaasahan, agad na bumalik ang tatlo upang habulin si Yusuke at ang kanyang mga kasama. Sa kanilang puso ay tumaas ang damdamin ng pagsisisi na hinaluan ng galit sa pagpapalam sa pagkakataon na makawala. Sa kabaligtaran, si Yuka, ang kasamang may talento sa pagkontrol ng apoy, ay nakaramdam ng paghanga sa matapang at matalinong pagkalkula ni Yusuke hanggang sa puntong nakakatakot. Hindi niya maitago ang nakakakilabot na sensasyon ng tumingin sa kanyang mga mata, isang taong kayang magtanghal ng isang buong play upang iligtas ang mga tao, kahit pa sa halaga ng pagsasakripisyo sa sarili. Samantala, sa ibang malayong lugar, ipinagpatuloy ng grupo ni Shindo kasama si Kusho ang kanilang mahirap na paglalakbay. 3 araw na ang lumipas, at hindi pa rin sila makahanap ng anumang nayon upang kumpletuhin ang natitirang bahagi ng misyon, at ang oras para sa buong team ay unti-unting nauubos, na mayroon na lamang higit sa 4 na araw at ilang oras ang natitira upang isalba ang sitwasyon. Tulad ng para sa tatlong mananampalataya, pagkatapos makatakas mula sa pagkakabihag, patuloy silang nagpahayag ng malalim na pasasalamat kina Yuka at Yusuke, ang dalawa na hindi natakot sa panganib upang maibalik sila ng ligtas. Pagkatapos ng lahat, muling idiniin ni Yuka kay Yusuke na bagamat ito ay isang simulated world lamang, ang pagpatay ay dapat mabawasan. Gayunpaman, para kay Yusuke, ang mga humanitarian emotions na iyon ay tila hindi na masyadong mahalaga, dahil ang isang kasamahan ay namatay na sa kamay ng mga sundalo ng Daes, na nag-iwan ng walang awa sa kanyang puso bilang kahihinatnan ng labanan. Nawalan si Yusuke ng 2 level dahil sa pagpatay ng isang sundalo sa hindi sapilitang sitwasyon, ngunit kumpara sa pagliligtas sa buhay ng tatlong mananampalataya at pag-iwas sa digmaan sa pagitan ng 2 bansa, lubos itong sulit. Sa kabilang direksyon, natunton na ni Kanla, ang tapat na general sa ilalim ng kaharian, kasama ang kanyang huling kasamahan, ang kinaroroonan ng karwaheng matindi nilang hinahanap at agad silang nagpadala ng apurahang liham sa palasyo ng hari upang iulat ang kasalukuyang sitwasyon, na naaayon sa pinlanong estratehiya. Samantala, si Yusuke, na laging nananatili sa inisyatiba, ay nagayos ng pag-alis sa lugar pagkatapos lamang matukoy ang panganib.
Halos kaagad, biglang lumitaw si Kevo, ang dating itinuring na patay ay nakatayo ngayon ng kahanga-hanga sa harap ng matandang kaaway na si Kao Abel, na dating humarap sa grupo ni Yusuke at hindi makapaniwalang buhay pa si Kevo pagkatapos ng lahat ng nangyari. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, inanyayahan ng malamig na espadista si Kao Abel sa isang duelo at walang matitingkad na panlilinlang, ginamit ni Kevo ang isang galaw lamang upang wakasan ang buhay ng kalaban. Ang tumpak na hataw ng espada ay sapat na tumpak upang maputol ang braso nito sa isang iglap, at pagkatapos ideklara na ang lahat ng nangyari ay isa lamang matalinong laro na itinanghal upang linlangin ang kalaban, tinapos ni Kevo ang labanan sa pagkuha ng buhay nito. Samantala, ang kalapati ng mensahero na may dalang balita ng pagkabigo ng puwersa ni Kao Abel ay napapanahong lumipad pabalik sa palasyo ng hari. Nang mabasa ang ulat, nagalit ang hari at agad siyang lihim na nagtalaga ng isang gawain sa isang pinagkakatiwalaang courtier, na nangangailangan sa taong ito na hanapin at parusahan ang grupo ng bayani na nagpabagsak sa plano. Gayunpaman, ang pag-asang makahanap ng delivery person o goods na kailangang ihatid sa Redobo ay mabilis na naglaho nang matuklasan nila na walang sinuman sa nayon na iyon ang may anumang pangangailangan na magpadala o makipagkalakalan sa lupain na iyon. Lumitaw ang pagkadismaya, na nagdulot sa paglalakbay na tila halos kumpleto na ngayon ay nahulog sa isang hindi inaasahang estado ng pagtigil. Sa ibang lokasyon, ang grupo ni Yusuke ay naghahanda na ring umalis patungo sa susunod na lugar upang ipagpatuloy ang pagkumpleto ng itinalagang misyon. Sa panahong ito, napansin ng mapagmasid na si Yuka na tila nagkakaroon si Kevo ng espesyal na damdamin para sa pangunahing karakter, at bagaman sinusubukan niya itong ilihim, ang tahimik na ekspresyon sa mga mata ni Kevo ang nagpamukha nito kay Yuka, na nakaramdam ng kaunting pagkadismaya dahil papalapit na sa pagtatapos ang paglalakbay. Kasabay nito, dahil nakikita niyang nag-aatubili pa rin si Kevo na ipahayag ang kanyang damdamin, nagpasya si Yuka na lihim na tumulong sa pamamagitan ng paglikha ng mga kondisyon upang mas magkasama ang dalawa, na nagmumungkahi na dapat silang magsanay ng magkasama upang mapabuti ang mga kasanayan sa labanan. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagkakataong sinubukan ni Yuka na likhain, wala pa ring makabuluhang pag-unlad ng emosyon sa pagitan nina Yusuke at Kevo. Ang planong matchmaking na tila matalino ay humantong sa kabaligtaran na resulta, at pinilit pa ni Kevo si Yuka na makipagsanay sa kanya, na may dahilan ng pagsasanay sa espiritu at pisikal na lakas bago ang mga bagong hamon. Sa kabilang direksyon, dahil hindi makahanap ng anumang uri ng goods na kailangang ihatid sa rehiyon ng Redobo, nagsimulang mag-iba ang pag-iisip ni Hakozaki at gumawa siya ng isang mapangahas na panukala, sa halip na maghintay, sila ay proactively na haarang sa mga ruta na patungo sa Redobo, umaasang makatagpo ng isang angkop na cargo caravan. Tunay nga, hindi madali ang gawaing ito, ngunit nagdala ang taktikang ito ng hindi inaasahang resulta at mabilis silang nakatagpo ng isang caravan sa daan patungo sa kinakailangang destinasyon. Gayunpaman, hindi nagpakita ng kabaitan o kooperasyon ang cart driver at tumanggi silang hayaan ang grupo ni Kyuzo na makilahok, na nagpahirap sa sitwasyon. Hindi maiiwasan ang labanan. Sandali lang naganap ang sagupaan, ngunit salamat sa malapit na koordinasyon at superior na kakayahan ni Shindo, na nagtataglay ng mga kasanayan sa labanan, mabilis na nagkaroon ng kapakinabangan ang grupo ni Shindo, natalo ang kalaban, at ang tagumpay ay sa grupo ng bayani. Kasabay nito, nanalo rin sila ng karapatang gamitin ang karwahe na iyon upang ipagpatuloy ang pagkumpleto ng panghuling layunin. Nang sumapit ang gabi, pansamantalang huminto ang grupo ng bayani upang magpahinga pagkatapos ng abalang araw. Sinikap ni Yuka na i-connecte ang damdamin ni Kevo at Yusuke sa buong araw, nag-iisip ng iba't ibang plano upang mapalapit ang dalawa, ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay hindi pa rin nagdala ng anumang malinaw na epekto. Nakaramdam ng pagkadismaya at pagod, nagpasya si Yuka na matulog ng maaga, nag-iiwan ng espasyo para sa anumang maaaring mangyari sa pagitan ng 2 taong lihim niyang sinusuportahan. Sa tahimik na dilim ng gabi, hindi inaasahang lumapit si Kevo kay Yusuke, ang kanyang mga mata ay tahimik, na may halong malalim na emosyon na mahirap ipahayag sa mga salita. Tila napansin ni Yusuke ang pagbabago sa kanyang saloobin, iniisip na ito ay magiging isang espesyal na sandali kung saan ipapahayag ang isang taos-pusong pagtatapat. Nakakagulat, ang tanging ipinahayag ni Kevo ay isang taos-pusong pasasalamat sa kanya, dahil kung wala siya, hindi niya sana matutupad ang kanyang hiling na ipaghiganti ang kasamahan na namatay. Walang pag-iibigan o malambing na damdaming ipinahayag, tanging isang paggunita na nagtataglay ng malakas na katangian ng tao sa malupit na kalagayan ng digmaan.
Kinaumagahan, nang hindi hinahayaan ang oras na lumipas ng walang kabuluhan, mabilis na nag-empake ang grupo ng kanilang mga gamit at ipinagpatuloy ang paglalakbay patungo sa rehiyon ng Radobo, na may mahalagang papel sa huling bahagi ng misyon. Salamat sa walang humpay na pagsisikap sa loob ng maraming araw, nakolekta ng Hero Group ang tatlong uri ng goods, lalo na ang mga unang item na kwalipikado upang kumpletuhin ang mga kinakailangan na itinalaga sa kanila. Hindi lamang ito pagdadala ng goods, talagang kasama dito ang tatlong pangunahing layunin. Una, kailangang tiyakin ng Hero Group ang ganap na kaligtasan para sa tatlong mananampalataya sa kanilang paglalakbay sa paglikas. Pangalawa, upang palakasin ang mga koneksyon sa pagitan ng mga lokal na puwersa at mga tao mula sa ibang mundo. Sa wakas, isang medyo kakaibang misyon na nagdulot ng hindi kanais-nais na pakiramdam sa lahat, ang paglilipat ng tatlong kahon na naglalaman ng mga ulo ng mga namatay na sundalo, na itinuturing na ebidensya ng pagkumpleto ng misyon o isang anyo ng brutal na propaganda sa pagitan ng mga puwersa. Pagkatapos nito, nakatanggap sila ng karagdagang side mission, bagamat hindi masyadong komplikado, ngunit nangangailangan ng pagkaapurahan. Partikular, 5% na lamang ng mapa ng mundo ng misyon ang nananatiling hindi pa natutuklasan, kaya't nahati ang grupo upang mabilis na kumpletuhin ang natitirang bahagi bago matapos ang limitasyon sa oras ng hamong ito. Pagkatapos makumplito ang karamihan ng misyon, nagpasya ang grupo ng bayani na hatiin sa 4 na direksyon upang pabilisin ang pag-unlad ng eksplorasyon ng mapa, na naglalayong matukoy ang natitirang 5%. Noong nakaraang gabi, sa crossroads mismo ng Snow Mountain, naghiwalay sina Yusuke at Keivo tulad ng mga kasamahan na dumaan sa hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan ng magkasama. Bagamat minsan silang naantig ng panandaliang emosyon, naunawaan ng dalawa na ang pinakakailangan ngayon ay ang ipagpatuloy ang paglalakad para sa misyon na naghihintay. Humigpit ang lamig sa mundo sa kanilang paligid. Ang mga snowflake na sa simula ay bumabagsak ng bahagya ay ngayon ay bumuo na ng isang makapal na puting kurtina, na nagpapalabnaw sa visibility. Ang kalupitan na iyon ang nagpaisip kay Keivo tungkol sa pinakamasamang posibilidad, kung may sinuman sa grupo ang mapagod at bumagsak sa ilang na lugar na ito ng bundok, ang kanilang katawan ay malamang naganap na magyayelo. Kapag bumaba ang temperatura sa isang hindi na mababawi na antas, kahit na i-activate ang resurrection cycle, wala nang maililigtas pa. Ang muling pagsilang ay agad na haantong sa kamatayan, dahil ang kapaligiran ay masyadong malupit. Bagamat ang bawat isa ay humarap sa sarili nilang paglalakbay, sa kanilang puso ay pinanatili pa rin nila ang maraming sandali ng paglaban ng magkasama, pagbabahagi ng pagkain, at pag-asa sa isa't isa sa gitna ng mga panganib. Iyon ay parang isang umuusok na apoy na nagpapanatili sa kanilang mga espirito na hindi maapula sa gitna ng matinding puting bagyo na umaaligid sa kanila. Walang nakakaalam ng maaga kung sila ba ay mabubuhay o hindi, ngunit lahat ay nagkakaisa sa pag-usad, kumakapit sa pag-asang kung susubukan nila, makukumpleto nila ang layunin na naghihintay sa dulo ng mapa. Ang nyebe ay patuloy na bumabagsak, mas makapal kaysa sa kanilang inakala, at ang natitirang distansya ay tila hindi man lang yumaksi, sa katunayan, tila lalong walang katapusan. Ang bagyo ng nyebe ay patuloy na lumalawak ang saklaw nito, na may mga bog zone ng nagyayelong hangin na walang tigil na humahampas, na tinatakpan ang daan ng napakakapal na yelo kaya't hindi na makilala ang mga direksyon. Ang matinding lamig ay kumapit sa bawat damit, ang mga daliri ay namanhid, at maging ang hininga ay nagyelo sa ere. Sa huli, sa kanilang hanay, ang unang taong hindi nakayanan ang matitinding kondisyon na ito ay si Kuzo. Bagamat laging nagdadala ng matibay na kalooban at laging nagsisikap na huwag sumuko, sa pagkakataong ito, ang kanyang marupok na katawan ay hindi nag-api ang malupit na kalikasan. Siya ay bumagsak sa katahimikan sa gitna ng walang katapusang puting tanawin, tulad ng isang maliit na dahon na inilibing sa marahas na bagyo ng nyebe. Ang pagpanaw ni Kuzo ay nagbigay ng matinding sakit kina Shindo at Yuka. Hindi nila inakala na ang paglalakbay na ito ay makapaghihiwalay ng mga tao sa isa't isa ng walang pag-asa. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ng oras na magdalamhati sila. Ang bagyo ay lalong lumakas, na humahadlang maging sa pinakapangunahing paggalaw, kaya't hindi na nila maiangat ang kanilang mga binti. Sa huli, nang hindi na makagalaw ang kanilang mga katawan kahit isang hakbang pa, ang dalawang taong ito ay tumigil din ng walang kibo sa bagyo tulad ng dalawang malalaking rebulto ng yelo, na nag-iwan lamang ng isang tao na nagpapanatili pa rin ng kakayahan upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Si Yusuke, na minsang tumanggi sa lahat ng emosyon, hindi dahil sa siya ay mas malakas, kundi dahil sa kaibuturan niya alam niya na kung maging siya ay babagsak, ang tatlo pa ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong makabalik. Bagamat ang kanyang katawan ay ubos na sa brutal na puting nyebe, hindi lamang ang kalikasan ang nagbabanta sa kanya.
Habang gumagalaw sa nagyayelong kagubatan, inambus si Yusuke ng isang kakaibang nilalang, isang uri ng halimaw na katulad ng isang snowman, na ipinanganak mula sa malupit na klima ng lupaing ito. Sa isang espesyal na kasanayan mula sa kanyang chef class, nakita niya ang panloob na istruktura ng kalaban, kaya't natagpuan ang nakamamatay na kahinaan nito. Pagkatapos ng isang pakikibaka, na ginamit ang lahat ng kanyang kaalaman, tinalo ni Yusuke ang kalaban. Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang nilalang na iyon, umalangaw-ngaw ang nakalulunos na mga iyak mula sa kanyang likuran. May ilang maliliit na nilalang, tila mga anak ng katatapos lang natalunin, ang sumugod at umiiyak sa tabi ng lumalamig na bangkay. Sa tanawing iyon, sandaling natigilan si Yusuke. Gayunpaman, sa kamalayan na ang kinatatayuan niya ay hindi realidad kung saan maaaring makialam ng malalim ang etika at moralidad, sa kabila ng natitirang pagbabago-bago sa kanyang puso, nagpatuloy siya sa pag-usad, dahil ang misyon ay hindi pa kumpleto, at ang oras ay patuloy na lumilipez, segundo bawat segundo. Bagamat nalampasan ang isang mahirap na pintuan sa puso ni Yusuke, nagpatuloy ang pag-aalala ng maisip ang posibilidad na mamamatay ang buong grupo kung hindi nila makukumpleto ang hamon bago ang deadline. Habang nalulubog sa isang magulong isipan, hindi sinasadyang nadulas siya at nahulog sa isang malalim na butas na nakatago sa gitna ng makapal na nyebe. Ang hindi inaasahang pagkahulog ay hindi nagbigay sa kanya ng oras upang makapagreaksyon, tahimik lamang siyang nag-isip na sa pagkakataong ito ay maaaring talagang ang katapusan na. Matapos tanggayan ng nagyayelong agos ng tubig sa isang mas malalim na antas sa ilalim ng lupa, swerte si Yusuke at hindi nawala ng buhay. Sa halip na nagyelo sa yelo at nyebe tulad ng iba, nahulog siya sa isang kuweba na may mas mainit na temperatura, sapat upang mapanatili ang buhay sa maikling panahon. Habang unti-unting bumabalik ang malay, ang unang sensasyon na bumalot sa kanya ay hindi sakit kundi pagkalito, dahil walang senyales ng anumang labasan sa paligid. Habang sinusubukan niyang maghanap ng daan palabas sa lugar na puno ng manipis na yelo na lumulutang ng malabo sa ibabaw ng tumigas na tubig, hindi sinasadya niyang natuklasan ang isang sinaunang nayon na nakalubog sa ilalim ng tubig, kung saan isang sibilisasyon ang inilibing sa ilalim ng lupa matagal na ang nakalipas. Ang tanawing iyon ay nagdulot ng misteryosong pakiramdam, parehong pamilyar at kakaiba, na para bang may ilang sinaunang alaala ang binubuhay. Hindi nagtagal, natuklasan niyang hindi na makayanan ang kanyang katawan. Ang mainit na temperatura ay pansamantala lamang, at ang katawan na nawawala ng lakas sa isang kapaligiran na kulang sa oxygen ay nangangahulugan na hindi makalaban si Yuka. Bago siya makaalis sa mapanganib na lugar, siya ay napagod at bumagsak, at naging pangalawang tao sa grupo na tumigil ang buhay sa malupit na mundo ng laro. Kasabay nito, si Yusuke ay nagkikapa sa isang madilim na sistema ng kuweba, kung saan ang lahat ng direksyon ay humahantong sa deadlock. Nang tila siya ay mananatiling nakakulong magpakailanman sa labyrinth na ito ng lupa at bato, nakatagpo siya ng isang higanting uod, isang halimaw na sinusubukang humanap ng daan palabas ng kuweba. Ang uod ay dalubhasa sa paghuhukay ng lupa upang humanap ng mga bagong landas. Habang sinusundan ang landas na iniwan ng nilalang na iyon, hindi inaasahang mula sa likuran, isang panibagong halimaw ang sumugod upang umatake. Sa makitid at madilim na espasyo, halos imposible ang paglaban, siya ay nilunok sa isang iglap, ganap na nawala sa tiyan ng kakila-kilabot na nilalang na iyon. Ang pagiging dinigest ay nangangahulugan na hindi mapanatili ng katawan ang estado ng pag-iral, at ang tampok ng pagkabuhay na muli at ang mundo ng laro ay naging walang epekto. Sa sandaling iyon, si Yuka na lang ang may sapat na lakas upang makayanan ang parehong mga kondisyon ng panahon at mga halimaw. Naunawaan niya na ang kanyang grupo ay humaharap sa kumpletong pagkabigo. Siya ay bumagsak mula sa lamig, si Shindo ay hindi makakaligtas sa ilalim ng layer ng yelo, at si Yusuke ay nilunok ng halimaw. Ang tatlong kasamahan ay hindi na makakabalik pa. Wala sa kanila ang may sapat na kondisyon upang muling buhayin, dahil ang kanilang mga katawan ay alinman sa nawasak o ganap na nagyelo. Mag-isa sa malupit, nagyayelong mundo, malinaw na naunawaan ni Yuka na isa pang pagkakamali, hindi lamang mabibigo ang misyon na ito, kundi ang mga virtual life ng buong grupo ay permanente ring magwawakas sa malupit na mundo na pinilit silang maging bahagi. Sa kalituhan sa gitna ng matinding panahon, ang kanyang isipan ay malabo na hamabi ng mga larawan ng mga karakter ng anon na naging inspirasyon sa kanyang buhay. Ang mga figure na iyon, tulad ng malabong mga ilusyon sa panaginip, ay nagtaas ng mga walang boses na salita ng paghihikayat, na nag-uudyok sa kanya na magpatuloy sa pag-usad sa kabila ng malabong dahilan. Sa malayo ang tingin, siya ay gumagapang sa makapal na nyebe, ang kanyang isipan ay walang laman, tanging isang marupok na kalooban ang kumakapit sa kaunting kailan awan.
Pagkatapos, sa sandaling iyon malapit sa dulo, isang figure ng tao ang lumitaw sa puting nyebe, isang babae na may kakaibang hitsura at natatanging tenga ng pusa, isang tampok na hindi pag-aari ng normal na tao. Hindi siya isang taga-nayon o isang kaaway, kundi isang manlalaro tulad ni Yuka. Ang pangalan ng babae na iyon ay Glenda, isang wind element mage na nagtataglay ng mga kasanayan sa mahika na kayang kontrolin ang hangin. Dahil kinikilala na si Yuka ay nasa estado ng pagkaubos, hindi nag-atubili si Glenda na gumamit ng mahika upang tulungan siyang bumilis, pinaikli ang natitirang distansya patungo sa mission completion point. Bagamat hindi bahagi ng parehong grupo, naunawaan ni Glenda ang kahalagahan ng oras para sa naghihingalong manlalaro na ito, kung maantala, ang lahat ay magiging usok. Salamat sa biglaan at himala na tulong na iyon, ang grupo ng apat, sina Yusuke Yatsuya, Kuzo, Shindao, at Yuka, ay sa wakas ay nakarating sa finish line sa mismong pinahihintulutang limitasyon ng oras. Walang makapaniwala na ang mga bagay ay maaaring mabaligtad ng ganoon, lalo na nang ang tatlo sa kanila ay nahulog sa isang nakabinbing estado, na tila walang pagkakataon na makabalik. Bagamat muling nabuhay at nakatawid lang sa hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan sa bagyo ng nyebe, hindi hinayaan ni Yusuke na balutin ng emosyon ang kanyang katwiran. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa Game Master, ang taong nagmasid sa buong proseso, na lumikha ng mga kakaiba, absurdong mission chain. Ang tanging tanong na lumitaw sa kanyang isipan sa sandaling ito ay hindi tungkol sa mga gantimpala o sa susunod na bahagi, kundi tungkol sa tunay na kalikasan ng mundo kung saan sila umiiral. Nais niyang malaman kung ang lahat ay mahalagang tulad ng isang virtual reality game o isang bagay na higit pa sa imahinasyon. Ang sagot ng Game Master ay ikinagulat ang lahat. Hindi tulad ng kanilang ipinapalagay, ang lugar na ito ay hindi lamang isang virtual world kundi isang virtual simulation na binuo ng artificial intelligence. Ito ay isang parallel world na umiiral ng sabay-sabay sa tunay na daigdig, isang independenteng dimensyon na gumagana ayon sa sarili nitong mga batas, kung saan ang oras ay lumilipas na katulad ng sa totoong mundo. Ayon sa Game Master, sa bawat pagkakataon na ang mga tao ay gumawa ng iba't ibang desisyon, kahit ang pinakamaliit na pagpili, isang bagong sangay ng realidad ang ipinanganak. Ang realidad na iyon ay nag-cross, naghiwalay, na bumubuo ng hindi mabilang na parallel universe, at ang kinatatayuan nila ngayon ay isa sa mga ito. Ang katotohanan iyon ay parang isang malakas na dagok sa isip ni Yuka at Yusuke, lalo na para kay Yusuke, na minsang nagsunog ng buhay ng isang sundalo sa nakaraang misyon upang lumikha ng peking crime scene para iligtas ang mga inosenteng bilanggo. Ang aksyon na iyon, kung isa sa alang-alang sa loika ng laro, ay makikita bilang isang makatwirang estratehiya, ngunit nang marinig na siya ay parang isang tao sa totoong mundo, na walang kanlungan ng simulation, nangangahulugan iyon na siya ay pumatay lamang ng isang totoong buhay. Kaagad matapos ang misyon, ang buong grupo ay agad na ibinalik sa totoong mundo, kung saan sila ay mga mag-aaral pa rin ng high school na may maraming pang-araw-araw na alalahanin. Nang pansamantalang huminahon ang lahat, nagpadala si Yusuke ng mensahe kay Shindo upang iulat ang lahat ng mga pag-unlad na naganap sa misyong ito. Ang lahat ng nangyari sa parallel world ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan, lalo na ang sandali ng kailangan niyang sunugin ang isang buhay gamit ang sarili niyang mga kamay, alam ng malinaw na mayroon lamang isang paraan upang kumpletuhin ang misyon. Gayunpaman, ang kamalayan na ang taong inalis niya ay hindi lamang isang virtual character, kundi isang nabubuhay na nilalang na may totoong laman at dugo, ang nagdulot ng seryosong pagkasira sa espiritu ni Yusuke. Sa mata ng lahat, sinusubukan niyang itago ang kanyang tunay na damdamin sa matagal na katahimikan. Walang sino man sa grupo ang nakakaalam kung paano magsalita upang aliwin o hilahin siya palabas sa makapal na itim na espasyo. Ang paaralan na minsang nagparamdam ng kakaiba kay Yusuke ay naging mas malungkot ngayon. Walang sapat na mainit na tingin, walang salita ang nakahipo sa kanyang panloob na sarili. Tila ang lahat sa paligid ay naging isang walang laman na echo. Siya mismo ay nagsimula ring magtanong kung sino siya, at ano ang kanyang tunay na papel sa mundo na iyon. Habang nakalubog sa isang serye ng mga umuulit na pag-iisip, hindi inaasahang nakatanggap si Yusuke ng mensahe mula sa Game Master, ang nagbigay ng mga misyon ng buhay at kamatayan sa parallel world na iyon. Hindi isang utos o bagong impormasyon, tanging isang simpleng tanong na may buong pinsala, sabihin mo sa akin ang iyong tunay na damdamin ng wakasan ang isang buhay. Isang linya lamang, ngunit nayanig ang buong katawan ni Yusuke, na parang bawat selula sa kanyang katawan ay umikli. Kaagad pagkatapos, nang walang salita ng tugon, ay dinlit niya ang mensahe at inilagay ang telepono sa kanyang bulsa. Habang gumagala pa uwi, sinusubukang huwag mag-isip ng anuman, biglang nakita ni Yusuke ang isang kakaibang babae sa mismong harap niya.
Ang taong iyon ay nakasuot ng medyo malaking sombrero na yari sa dayami, na tinatakpan ang karamihan ng kanyang mukha, na nagpapaalala sa isang tao sa kanyang malabong alaala. Sinisi siya nito dahil sa pagdilit ng mensahe bago mag-isip ng mabuti. Ang biglaang paglitaw na ito ay nagdulot ng hinala kay Yusuke na ang tao sa harap niya ay maaaring ang Game Master. Bagamat hindi direktang sinasagot ang tanong ni Yusuke, nagpakita pa rin ang babae ng malalim na kaalaman tungkol sa parallel world na kanilang sinalihan. Ang paraan ng kanyang pagsasalita at pagbibigay ng opinyon ay nagtataglay ng anyo ng taong iyon. Nang muli siyang nagtanong tungkol sa totoong damdamin pagkatapos harapin ang isang buhay, na hindi lamang isang karakter na nilikha ng programming, hindi siya umiwas. Sa halip, hinarap niya ang sarili niya. Inamin ni Yusuke na kung malinaw niyang naunawaan mula sa simula na ang mga nilalang na ito ay talagang nabuhay sa isang totoong mundo, hindi niya sana pinili na wakasan sila. Natanto niya na ang pagpili na iyon ay isang sugat na hindi pa gumagaling, isang bagay na nagpunit sa kanyang konsensya gabi-gabi. Hindi na humaba pa ang pag-uusap. Kailangang tumuon si Yusuke sa kung ano ang nasa harap, dahil sa ngayon, kailangan niyang makipagkita sa susunod na manlalaro sa listahan ng misyon. Hindi nagtagal, dinala siya ng babae sa isang maliit na Chinese restaurant na matatagpuan sa isang sulok ng kalye, na may lumang hitsura at ang karatula ay malabo na dahil sa alikabok ng panahon. Bago pumasok, inihayag ng babae na sa loob ng wala pang kalahating minuto, opisyal na lilito ang susunod na manlalaro. Siya ay eksaktong isang bagong manlalaro, 14 na taong gulang pa lamang. Sa totoong mundo, siya ay nadala sa isang magulong buhay ng kanyang kapatid, na pinagsamantalahan ng isang samahan ng kriminal para sa kanilang mga aktibidad. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at galit. Dahil sa pagkakataon, agad siyang kikilos upang parusahan ang mga nagtulak sa kanyang pamilya sa bingit. Ang tunay na hamon sa pagkakataong ito ay kung paano siya hikayatin na talikuran ang kanyang balak na pumatay. Kailangan niyang tulungan siyang matanto na ang kasalukuyan niyang galit ay isa lamang sopistikadong bitag na inilatag ng mas asama upang manipulahin siya at ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa sandaling pumasok sina Yusuke at ang Game Master sa Chinese restaurant kung saan nagpupulong ang dalawang magkapatid at ang kanilang kaaway, agad na naging tensyonado ang sitwasyon. Sa maikling sandaling iyon, napagtanto ni Yusuke na kailangan niyang kumilos ng mabilis, dahil ang lahat ay maaaring gumuho sa isang iglap. Lumapit na ang binatilyo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paghihiganti, habang ang kanyang kapatid ay nanginginig na humawak sa kutsilyo sa kanyang kamay, na para bang maaari siyang sumaksak anumang sandali. Malinaw na naramdaman ng lalaki ang banta, agad siyang naglabas ng baril, at itinutok ito mismo sa ulo ng binatilyo, isang kilos na nagpapakita ng kalupitan at kawalang bahala. Sa harap ng sitwasyong iyon, mabilis na sumugod si Yusuke, pinigilan ang dalawang magkapatid mula sa isang aksyon na ganap na sisire sa kanilang buhay. Sa puntong ito, hindi inaasahang lumitaw ang isang bagay mula sa parallel world, isang mahiwagang guwantes na nilikha mula sa espesyal na kapangyarihan ng mundo ng misyon. Nakita ang pagkakataon, mabilis niya itong isinuot, inaktibo ang kasanayan upang pabagalin ang proseso ng metabolic, isang uri ng kapangyarihan na umiiral lamang sa pambihirang kalagayan. Sa sandaling inaktibo ang kapangyarihan, ang lahat ng paggalaw sa espasyo ay tila bumagal, na lumikha ng mga kondisyon para kay Yusuke na lihim na sipain ang kamay ng kriminal, na nagdulot sa baril na mahulog sa sahig. Ang puwersa ng pulisya, na tinawag ng maaga, ay agad na sumugod sa restoran habang nananatili pa rin ang kaguluhan sa ere. Ang boss ay inaresto, at ang dalawang magkapatid ay inilabas mula sa mapanganib na lugar sa ilalim ng proteksyon ni Yusuke. Pagkatapos magtapos ang lahat, naalala ni Yusuke ang naunang tanong ng Game Master tungkol sa kung ano ang pakiramdam ng pagkuha ng buhay ng tao. Ngayon, nang harapin ang katotohanan na iniligtas niya lang ang isang tao mula sa pagiging isang mamamatay tao, malinaw niyang masasagot na tanging kapag ang kanyang mga aksyon ay ginagabayan ng katwiran lamang siya makakausad ng hindi pinapatay. Nagawa ni Yusuke na humakbang pasulong mula sa dilim ng pagkakasala. Mula sa sandaling iyon, si Yusuke ay hindi na isang aimless teenager sa vortex ng etika. Nagsimula siyang bumuo sa kanyang puso ng isang paniniwala na kung mayroon pa rin siyang kakayahan na kumilos para sa kung ano ang tama, kahit bilang isang ordinaryong tao lamang, maaari pa rin siyang lumikha ng pagbabago. Ang araw na ito ay tulad ng isang mahalagang turning point para kay Yusuke, isang bihirang pagkakataon para sa kanya na kumpletuhin ang hindi natapos na misyon habang tinutulungan ang kanyang mga kasamahan sa hero group bago ang masamang hamon ng susunod na linggo.
Ang mga bagay ay sumusunod sa isa't isa na may layunin, tulad ng nakaraang gabay ng Game Master, na nagpayo kay Yusuke na, ang kakaiba dito ay, bagamat nag-iisa sa huling sandali sa misyon ng Niebe, si Yuka ang nagtaas ng espiritu ng team, na nalampasan ang kahirapan ng may bihirang determinasyon at pananampalataya. Ang mga pag-iisip ni Yusuke sa panahong iyon ay unti-unting nagbago rin. Ang konsepto ng halaga ng buhay ay hindi na tungkol lamang sa buhay o kamatayan. Ang parallel world kung saan ipinadala sila ng Game Master ay hindi na lamang isang larangan ng digmaan upang kumpletuhin ang mga misyon. Ito ay parang isang lupain ng kaligtasan para sa kaluluwa, kung saan maaari silang magbawas ng sakit upang muling hubugin ang kanilang sarili. Kung babalik sa realidad pagkatapos maranasan ang lahat ng pagbabago sa mundong ito, hindi na sila ang parehong tao. Ang isang taong minsang nabuhay sa takot tulad ni Shindao ay maaari na ngayong humarap sa lahat ng may katahimikan. Si Kusu, ang mahinang babae na minsang self-conscious sa kanyang pangangatawan, ay naging mas matatag na ngayon, at si Yuka, mula sa isang mahiyain na babae na umiiwas sa lipunan, ay naglakas loob na ngayong tumayo para sa kanyang pinaniniwalaan. Sa makatuwid, malinaw na naunawaan ni Yusuke na ang pagliligtas sa kanila sa mundo ng misyon ay hindi lamang pagtulong sa grupo na mabuhay hanggang sa susunod na linggo. Ito rin ay isang paraan upang madagdagan ang bawat isa sa kanila na mamuhay ng makabuluhan sa buhay na nararapat sa kanila, isang paglalakbay ng paglago at muling pagsilang sa sarili. Walang sino man ang makakaalam ng sigurado kung ano ang susunod na mangyayari.